So, ang unang gagawin natin guys is magko-connect tayo sa ay, ang unang gagawin natin guys is magko-connect tayo sa router. So, paano ba natin gawin yung pag-umpisa pag first talaga? So, first from the router na MikroTik, sasaksak natin siya sa ating PC or laptop via LAN cable. So, default ni MikroTik is ang default ni MikroTik is magkakaroon yan siya ng DHCP. Nagbibigay siya ng IP address. So, ang default niya based sa box is 192.168.88.1. So, ang gagawin natin, open tayo ng browser. So, kahit anong preference nyo ng browser. So, akin, ginamit ko is Opera Mini. Then, type natin yung website. So, 192.168.88.1. So, pag enter nyo, lalabas yung router OS ni MikroTik. Then, dito yung details na. Ito yung default settings ni MikroTik. So, pwede ka rin dito mag-configure. So, dito sa taas, sa may top right, makikita may quick set, web pick, or web configure, at saka terminal. So, yung graphical user interface ni MikroTik yung gagawin din natin. So, gagamit tayo, i-click natin to web pig. So, ito yung isang options kung paano mag-configure sa MikroTik. So, ngayon, wala pa siyang password kasi default pa siya. So, meaning, isi-set pa natin yung account, username, password nitong router. So, ito yung web base niya. So, yung isang option is yung through Winbox. So, yung Winbox is an application wherein you can configure your MikroTik router. So, saan natin siya i-download? So, dito sa right top pa din, meron siyang parang icon na parang door na may arrow. So, i-click natin to. So, magkakaroon tayo ng magka, uh, transfer tayo sa homepage niya ni MikroTik na router OS. So, nandito yung login at saka password. So, yung default account ni MikroTik is ang username login is admin. Tapos wala siyang password. So, ilalagin mo lang siya diretso. So, yun ay kanina, yung sa nakita natin yung sa web pig. So, ngayon, gagamit tayo ng Winbox. So, pag-click nyo dito, magkita nyo yung Winbox na logo dito sa baba. So, i-click natin yan. So, magda-download din siya ng application na pangalan is Winbox. Yan. Tapos, isi-save nyo lang sa inyong preferred na location. So, akin, meron na kasi ako na-download. So, hindi ko na siya i-save. Pero click nyo lang yung save. Then, pag after nun, so, close natin. Then, open na natin tong Winbox. So, pag open nyo ng Winbox, so, makikita nyo connect to. So, may dalawang options din siya. Via MAC address at saka via IP address. So, sa MAC address, ang advantage sa MAC address is kahit walang DHCP or walang IP address yung iyong PC na connected sa MikroTik, makakonect ka pa rin sa router mismo. So, yung IP address naman, kailangan nakakonect ka sa network ni MikroTik or may IP address na connected sa MikroTik na router. So, ang gagamitin muna natin is via MAC address. So, yung sinabi ko kanina, wala siyang default password. So, i-leave lang natin siya and click connect. Then, makikita nyo rin pala sa baba nito kung ano yung router. Parang may auto-search siya ng available routers. So, ito na yung gamit natin, yung RB941 second gen at 2ND license yan. So, yung half-life ito. So, kung marami kami na manage na MikroTik routers, so, di-display yan lahat dito. So, you can click it to connect via MAC address or IP address. So, same lang yung function nila. Same lang yung patungan nila through login. So, i-click mo yung connect, then magla-login siya.
So, ito yung kanyang first logs. So, ika-close na natin to. So, na uh, first thing na gagawin natin is to set up the password. So, importante po talaga na i-set up yung ating password kasi yun yung security. So, paano natin ma-set up yung password? So, pag set up ng password, punta tayo sa system and then tapos password. So, ita-type nyo yung old password nyo kung meron kayong old password sa ano. Pero ngayon kasi fresh yung ating router, so wala siyang password, then yung password. So, depende na yun sa preference na gamitin nyo na password. So, mas secure kung gagamit kayo ng may capital letter, small letter, may numbers, at saka may special characters. So, click lang natin yung change. Then, mag-change na yan. So, ita-try natin siya login. So, close natin. Then, open the root ng Winbox. So, i-try natin yung default. So, pag-connect. So, yun na. Error, wrong username or password. So, ibig sabihin, na-configure na yung password na. So, ta-type na natin yung sinet up natin na password. Tapos, click connect. So, pwede nyo rin i-keep yung password, pwede rin hindi. So, sa akin, i-click ko lang yung keep para nasa save. Pero, yung security natin, kailangan, kung gusto mo secure, hindi mo talaga siya i-save. So, then, nalagay na siya. So, ito na yung yung kanyang interface. So, after natin na-configure yung password, so, i-check natin yung interfaces muna. So, pwede rin sa quick set. So, click natin yung quick set. So, pwede natin i-change yung network name. So, naka-default siya ng MikroTik. Tapos, pangalan or 5 letters ata to ng last na IP address. So, pwede natin siya so, gagawa lang tayo ng dami sample na dami, for example, dami hotel. For example, yung sa hotspot. So, example, stay in aparte. Example lang. Then yung frequency, naka-auto. Then yung band, so BGN yung gamitin natin na network kasi ito yung usually compatible sa lahat ng devices. So sa country, depende na sa inyo. So lalagay natin na Philippines. So, ito siya, yung MAC address niya. Tapos, pwede mong lagyan yung Wi-Fi password. Kung i-enable natin yung wireless niya, so meron siyang. Pero ngayon, dahil gagamit tayo ng hotspot, so hindi na natin i-configure itong password kasi doon na siya sa login mismo ng Active Portal. So pwede nyo rin i-set yung guest network nyo kung gusto nyo separate yung network ng Wi-Fi nyo na may network at saka yung pang guest lang or pang internet lang talaga. So hindi na natin ito i-configure itong guest network. Dito naman sa right side, sa internet, so naka-automatic lang siya, makadetect lang siya ng na connected sa modem nyo, sa ISP nyo, Internet Service Provider. So, siya na mag-auto detect. So, naka-configure na NAT dito na default niya. Pero papakita ko rin sa inyo kung ano yung configuration nun, ng NAT. So, local network. So, ito yung default niya na IP address. So, hindi na natin i-change yan. So, apply. Okay. So, yung Tapsman na function, yun na yung pag i-manage mo na lahat ng mga APIs mo. For example, connected na yung mga ubiquities mo. So, dito mo na yun makikita. Pero hindi na muna natin siya i-configure ngayon. So,
punta tayo sa interfaces. So, sa interfaces, makikita nyo yung sa router mismo, yung mga port na ginamit. So, dito mo makikita. So, ang default configuration niya, naka-bridge na siya. Ibig sabihin, lahat ng port na yung from apat siya na port yung hoplite, di ba? So, yung first port is intended for internet. Then, the third one is for the networks. So, depende nyo sa inyo yun kung gusto nyo separate yung mga network ko na. So, ang default nito, naka-bridge yun sila apat. So, pag kinonect mo yung port 1 sa baba, pag kinonect mo yun siya sa internet, so, mag-distribute na siya sa tatlong port. So, magkakaroon na siya ng network. So, depende na yun sa design nyo kung paano. So, ang design pala ng port na paggamit ko is yung first port, yung ISP, yung internet nyo, yung 1. Then, the second port, inallocate ko siya for my PC or laptop na kinonect nyo for configuration. So, pwede naman siya i-configure through Wi-Fi or yung wireless niya, pero mas maganda kung nasa LAN siya. Kasi yung via MAC address, pwede mo siya ma-configure na kahit hindi connected sa network. So, yung third port is para sa wireless access points. So, yung Ubiquiti, ganon. So, pwede yan siya yan yung isang network nyo sa third port. Apat na port is free. So, pwede nyo gagamitin. Kunyari, may mga computers kayo na connected. For example, nagkaroon kayo ng internet shop, ganun. So, pwede siya allocate yun. Yung port, port, or fourth network na yun. So, ganun yung parang logical na arrangement ng hoplite. So, merong ibang ano na 8 ports yung kanyang network. So, depende sa model. So, itong hoplite is an entry level na router ng MikroTik. So, makikita nyo may wireless siya. So, Ethernet 1, Ethernet 2. Yung Ethernet 2, yun na yung master ng tatlong. Itong 3 at saka 4. So, kita nyo yung Ethernet 3 is connected yung PC ko. So, yan. Supposed to be 2. Mali yung sinabi ko kanina. Pero 2 yan siya, pero ginamit ko lang kasi hindi ko pa kasi kinonect yung AP. So, yun. Tapos yung bridge, so yan yung nag-connect sa kanila. So, yun sila. Ethernet 1 is na, ito rin, Ethernet 1, ayan, connected rin siya. Ayan, RxTX. So, pwede kayo mag-VLAN, kung may LTE. So, maraming manggagawa dito sa router, guys. So, sa bridge, ayan. So, naka-bridge siya. So, lahat yung naka-bridge yung port na yan. Ayan. So, yun, punta na tayo sa IP. So, sa IP, dito na yung ating network. So, pwede mo ma-design yung network mo, yung kung may DHCP, yung DNS, firewall, tapos yung mga routes, web proxy, ganun, firewall. So, yun. So, first natin i-check. So, ARP hindi natin gagalawin, account hindi natin gagalawin. So, addresses. So, ang default network ni MikroTik ang default network address ni MikroTik is 192.168.88.1. So, ano yun? Wala. So, yun. Ito yung network niya. So, nasa Ethernet 2. So, yung Ethernet 1, ito yung 1.100. Kasi, from ISP, so, nagbigay siya ng IP sa router. So, yan yung 1.100. So, sa 2 naman, another network siya para sa MikroTik. So, yun yung address. So, pwede nyo yun i-change, mag-add kayo ng another network kung gusto nyo iba yung network ng port 1, port 2, port 3, port 4. Okay din yun or pwede yun siya sa MikroTik. Pero ngayon, iba yung network ni port 1 sa internet, port 2 na naka-bridge siya sa tatlo. So, pwede na natin gamitin yung isa lang na ano. Kasi hotspot lang muna ang i-configure natin ngayon.
So, yun yung address list. Tapos, check natin yung ah, DHCP. So, yung DHCP or Dynamic Host something, yung parang automatic siya magbibigay ng IP address sa mga connected na devices. So, importante rin to kasi ah, hindi mo na kailangan isi-set ng manual yung IP address ng per device like cellphone, computer, laptops. So, yung si DHCP, siya yung responsible para mag-assign na ng IP address. So, sa DHCP server, so makikita natin sa DHCP, meron siyang default na configuration na bridge. So, ang address pool niya is name na DHCP. So, titignan natin. So, dito rin yung network ni 192.168.88.0. So, yung leases, ito yung connected. So, yung connected yung laptop ko. So, ito yung IP address na binigay niya. So, pre-config na rin siya. So, pwede nyo rin ibahin, pero hindi ko na to gagalawin. So, sa client, so makikita nyo rin ito. So, yan. So, paano mo makita yung DHCP pool or ano yung IP address na binibigay ng router? So, makikita nyo siya dito sa pool. So, DHCP, di ba yung kanina nakita natin? So, ito na yung pool niya. So, from 192.168.88.10 to 192.168.88.254. So, yan yung ano niya. So, use address yung 254 na connected sa laptop ko. So, okay na yung ating DHCP. So, punta tayo sa DNS. So, DNS is yung parang domain name system wherein parang kung sa network talaga, doon siya, parang doon din connected yung ano yung parang sa nasa domain. So, kailangan talaga siya sa mga routers kasi hindi magkakaroon ng internet kung walang DNS. Hindi ko lang ano yung kwan, pero kasi yun yung usually ma-encounter ko, kailangan siya ilagay na DNS. So, ang ginagawa ko para ma-fill up yung DNS settings is ginagamitan ko ng DNS ni Google. So, isang ano na rin yun, sabi kasi nila para gusto mo mabilis yung internet mo, lalo na sa Google na sites. So, ginamitan ng DNS na Google. So, ang DNS ni Google, so nandito na rin, pre-configure na rin siya. 8.8.8 tapos 8.8.4.4. So, marami naman other DNS na pwede mo gamitin like OpenDNS, ganun. Or kung meron kayong DNS mismo o domain system sa inyong uh, network, sa inyong company or small home, ganun, or office. So, pwede nyo gamitin. Pero ngayon, ginamit natin is si Google. So, hindi na natin gagawin kasi meron na siyang pre-configured DNS. So, punta tayo sa firewall. So, firewall, malaki rin ang function nitong firewall, lalo na sa Microtech kasi dito natin magkakaroon tayo ng rules. Kung meron tayong policy sa company, sa office, small office nyo, or home office, or sa bahay talaga mismo. So, dito, pwede kayo mag-block ng websites, malimit kung ano yung sites na na ma-access lang, or mga advanced na configuration like kung gusto nyo i-block yung downloads, pwede nyo gawin dito. Kunyari, ayaw nyo mag-download ang user ng network nyo or internet nyo ng MP4 format siya, pwede nyo i-block yung mga format na ayaw nyo ma-download. So, isang security na rin yun. Like XA, kasi usually, yung program na yan yung nagkakos ng virus or malware na maka-affect sa network. So, pwede nyo i-block yun. Tapos, pwede kayong mag-block through service ports. Tapos, ah, pwede dito sa firewall din, dito sa address list. So, pwede nyo ilagay manually kung sino yung gusto nyong makakonect sa network mismo or magkakaroon ng internet connection. So, meron kasing ano na, makakonect siya sa network, wala siyang internet connection. So, meron din na pwede siyang diretso na. So, depende na yun sa rules. So, hindi ko na siya explain further kasi ang ano naman natin dito, focus natin yung hotspot.
So, sa filter rules, makikita nyo yung default na mga ano niya, ng mga firewall rules. So, di ko na ini-explain lahat. So, sa NAT, ito na yung mag-convert. Yung NAT kasi, ano ba yan? Meaning ano? Ilagay ko na lang sa description yung meaning ng NAT. Para ang function ng NAT is, di ba meron tayong public address. Yung public address, makukuha natin siya sa internet. So, from the internet, magbibigay sila sa'yo ng public address mo para makakonect ka sa internet. So, depende na yun sa ISP nyo, Internet Service Provider nyo. So, from that, makakonect siya sa yung modem or router. Tapos itong NAT naman, ito yung mag-convert ng public address into your private address. So, for example, usually ang private address natin ng ating router is 192.168.1.1. So, from public address na, for example, sabi natin 10.10.1.253, ganun, sa public address yan. So, yun yung address mo sa World Wide Web mismo. So, itatranslate niya yung ano na yun, yung public address na yun, i-connect niya sa yung private address para yung mga local mo na gadgets or sa network mo, hindi siya makokontak ng sa public address. So, yun. At saka, isang way na rin yun para malesen yung usage ng address, full address ng public or public IP address nila. So, yun. So, mayroong Mangle rules din. Ito siya. So, row, yung mga pre-routing, service ports. So, pwede kayong mag-block dito, mag-add ng service ports, depende sa mga application or sites na binivisit nyo. So, sa connections, ito rin. Address list, dito yung pwede nyo ilagay kung sino lang yung gusto nyo makakonect sa internet. Yan. Tapos sa layer 7 protocol. So, layer 7 na to, which means nasa HTTPS na yung mga binablock na sites. Kasi yung web proxy nitong router is HTTP lang. Pero sa current natin na settings or sa current natin mga websites, wala na masyadong HTTP kasi unsecured yun. So, sa HTTP, S or Hypertext Transfer Protocol, secured ba yun? So, dito natin siya i-block. So, for example, sa inyong company, ayaw nyo na mag-YouTube yung mga empleyado, magpa-Facebook, porn, ganun, torrent. So, pwede nyo dito i-block dito sa layer 7 protocol. So, i-click nyo lang yung add, tapos kunyari name, example, torrent, tapos ilagay nyo lang yung regular expression, so may code siya. So, later ko na lang rin yun i-discuss sa inyo sa another video or another episode natin. So, focus tayo ngayon sa hotspot. So, i-cancel natin to. Sabi natin, walang rules yung client or walang rules yung company about sa internet usage. So, wala tayong gagamitin na layer 7 protocol. So, yun yung sa firewall. So, ang mostly talaga na kaya ginagamit yung MikroTik dahil din ito sa firewall functions niya. So, not necessarily na yung firewall na ah, yung mga tawag yan, yung ginagamit ngayon ng mga firewall na merong intrusion detection, mga ganun. Pero dito kasi manual mo siya, pwede mo siyang i-control or pwede mo gawing safe yung router or network mo. So, pero iba pa rin yung function ng ano talaga na firewall. Yung separate firewall, third party na device. So, yun. So, close natin yung firewall. And then, after nun, so dito na tayo sa hotspot. So, yun yung goal natin ngayon. Makaset up tayo ng hotspot. So, click natin yung hotspot. Tapos, sa user profile, so may default din siya.
So, ang gagawin natin, lang na saglit. So, ang gagawin natin is i-click natin yung sa servers, and then click natin kung ano yung sample. Sinet natin na name ng sample hotel or apartment. So, stay in. Tapos, yung interface na gamitan natin ng hotspot. So, ngayon, gagamit muna natin sa Wi-Fi function ng MikroTik. So, hindi muna natin siya i-connect sa Ubiquiti kasi another video naman yun. So, focus tayo ngayon sa MikroTik. So, click natin yung wireless LAN, address pool. So, pwede natin gamitin yung default ni MikroTik na DHCP na yung sa kanyang network mismo. So, profile, default lang din. So, click na natin yung apply, then okay. Mag-server na siya. Then, dito tayo sa server profile. So, ang default niya, ito, pwede tayong gagawa ng bago. So, click tayo ng yung plus sign, click natin. Name, stay in hotspot. Tapos, so may rin siyang HTML directory ng hotspot. Ito yung default niya na layout na captive portal. So, pag-connect niya sa network niya, stay in, then magpa-pop up yung kanyang captive portal. So, ito. So, isa-set natin yung yung hotspot address. Set natin na same lang din. 192.168. Or pwede natin i-leave na lang. So, yung DNS name, kasi set natin. Set.c88.0//24. Tapos DNS name. So yung DNS name natin, sample stay in cartel. Cartel.in. So kung meron kayong website, pwede nyo rin yun. Tapos, sa login, i-uncheck lang natin tong cookies. Tapos, click natin tong trial. So, pwede mo ano yung, kung magkano gusto mo ng trial period, pwede rin hindi. Pwede rin natin i-uncheck para walang trial. So, HTTP, CHAF80 lang siya. Then, apply. So, kung meron kayong gusto yung Radius server, so, ang function nitong Radius server is magkakaroon siya ng isang server wherein doon mag-authenticate yung mga accounts. So, a separate siya na server, pwede siya sa PC, wherein doon siya, pag may nilagay na account, doon siya mag-generate ng accounts, tapos doon din siya mag-authenticate. Pero hindi na natin siya gagawin kasi wala na tayong mga vouchers. So, ang set natin dito is isang account na gagamitin for guest na may username at saka password. So, pwede rin isang features na rin yun yung mga magkakaroon ng mag-generate ka ng mga parang vouchers na for example for 3 hours or 6 hours gano'n. Pero ngayon, yung basic muna, saka na natin siya gagawin sa next episode. Click mo lang okay. So, yun, meron na siyang profile.
ayan. Trial user. So, kanya natin. Then, punta tayo sa user. So, sa users, user profile na. Sa user profile, ito na yung parang general profile nung i-create mo na user. So, pwede ka mag-create ng sa mga supervisor, sa managers, sa guest. Ganun. So, depende na yun sa inyo, sa access na yun. So, click tayo na yes. Click natin dito. Yes, sample. So, ang address pool niya, yung DHCP na default. So, ang idle timeout none. So, pwede kayong ito dito niyo set kung time so, dito niyo ilalagay kung ilang oras sa lifetime. Shared users. So, i-off natin kasi wala tayong specific users na ano, kasi lahat muna. So, pwede yan. Kunyari, yung gusto mo isang account per vouchers yung magagamit. So, dito mo ilalagay. So, ngayon, hindi natin ito gagamitin. Kasi wala, gusto natin lahat. Tapos, pwede mo i-set yung rate limit. For example, 512 KB sa upload and then 1 megabits per second sa download. Tapos, so ang cookies timeout niya is 3 days. Then sa open status page, nilalagay na HTTP login parent proxy. Then click apply. Then sa queues, yun na to. Session timeout. Sa session timeout, ito na pala yung time na kailangan no ano para yung parang pag-login niya kung ilang oras na gusto mo siyang maggamit yung user. Sabi natin 12 hours. Sa isang account, 12 hours. Ayan, okay. Tapos, dito na tayo mag-create ng user. So, yung default niya is for trial lang. So, click tayo ng bago. So, lagyan natin. So, ang server natin sa stay in. Pwede rin siya sa all. So, stay in lang. So, kunyari, guess. Tapos yung password. Set natin yung password. And then, ito na yung address, so routes, apply, then limits. Pwede na natin kaya gawin. So, yan lang. Ganun lang. Then, okay. So, yan na. So, later na natin i-discuss itong ibang function itong sa hotspot. So, yun, na-create na natin. And then, saan pa ba check natin na importante? So, as of now, wala na. So, close na natin. Check natin ng Wi-Fi kung ano siya. So, dito na yung stay apartment. So, check muna natin kung connected tayo sa internet. So, punta ng terminal. I-ping nyo muna. Ping.laptop. So, yan. Internet na. So, connected tayo via LAN. So, ngayon, ito try na natin. I-connect na yung sa hotspot. So, try ko rin siya sa phone. Try rin natin siya sa PC. So, di-disconnect ko muna itong LAN para Wi-Fi talaga ang gamitin natin. So, exit. So, i-unplug ko yung internet cable. So, dito tayo sa Wi-Fi 2. Yung Wi-Fi 1 ko kasi, nakakonect siya sa Wi-Fi 2 tayo. So, click natin yung stay in. Apartel. Okay. Papakita ko rin sa inyo sa cellphone guys kung paano.
So, connected na siya.